Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Ngayon ay isang karangalan na kayo ay aking ipapasyal dito sa kapaligiran ng kung tawagin ay mayroon North America, mayroon South America. At dito tayo sa banda ng South, no? Malimit na ipinapasyal ko kayo sa Middle East, sa Asia, sa Europe. Ngayon naman ay dito tayo sa parte ng Southern America. Tignan natin kung sino ang ating matatagpuan diyan. Mamamasyal tayo riyan. Pero bago tayo magtungo roon, mga ka-Pilipino, nais ko muna kayong kumustahin. Nais kong ipaabot sa inyo ang aking pasasalamat sa tuwi-tuwi na inyo pong pagsubaybay at pagtulong at pagkalinga sa Utusan.tv. Sapagkat kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo aabot na 72 countries na sumusubaybay sa ating paglilingkod na babayan. At kanina ay muli naming tiningnan ang software na nagmo-monitor sa ating himpilan. Nananatiling 72 countries at nangunguna pa rin ang Amerika. Pumapangalawa ang Saudi Arabia sa dami ng mga nanonood na bansa na mamamayan ng bansa. Pumapangatlo ang Philippines. Pumapang-apat ang United Arab Emirates, pumapang-lima ang Canada, ang Australia, New Zealand, at maging ang parte ng Europe ay naroon na. So, mga ka-Pilipino, nang dahil po sa inyo, ay nare-reach out natin ang mga OFWs in 72 countries. Ngayon, kung kayo ay merong karamdaman ngayon, pinaabot kong aking personal na dalangin na sana ay iigi na kayo sa inyong mga karamdaman, lalo-lalo na doon sa mga nagde-day off yata ngayon ng mga nasa Middle East kaya enjoy ang inyong day off. At dito naman sa amin kinaroroonan ay magsisimula pa lamang ang aming day off tomorrow. Sapagkat dito sa Amerika, ang pinaka-busy days ay Monday to Friday. Ngayon ay hapon o paggabi na ng Biyernes, kaya bukas, Sabado at Linggo ay day off po dito. Kaya naman nagagalak ako dahil yung tinatawag nila na TGF. How would you call that? TIGF? TGIF. Kalpito talaga, oo. Kung minsan, si Kalpito, ikot eh. Pinagagalitan ko sarili ko dahil kung minsan taparurong eh. At ngayon, mga ka-Pilipino, matapos ko kayo makumusta, no? Kayo ay akin ang ipapasyal sa Bolivia. Sipin ninyo, makakarating tayo ng Bolivia. Sa iglap lamang, just a click of a finger. Mga ka-Pilipino, naroon na tayo sa Bolivia. Ang ating kakaugnayin ngayon at kakausapin ay isang OFW na katuwang natin sa hirap at ginhawa. Wala iba kundi si Jim Perals. Magandang gabi sa iyo, Jim Perals, at magandang umaga. Teka, magandang gabi pa rin sa inyo riyan, ano? Oo. Magandang gabi. Oo, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo diyan, Jim Perals. Magandang gabi po, Kuya. Magandang gabi po dito. Buenas noches. Here in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sa nakikinig po ngayon, mga hula hookers ko, sa mga admin ng hula hook. Ang gagaling. Hindi ako makasabay. Ang tatalas ng mga isip. Hello po sa inyong lahat. Okay. Ngayon, ay gusto kong may larawan sa ating mga viewers ang inyong kinaroroonan ngayon. Saan dyan sa Bolivia? Okay po, dito po ako sa Bolivia. Dito po ako sa isa sa mga state, yung tinatawag nilang sa Amerika tinatawag state, dito departamentong tawag. Dito po ako sa siyudad ng Santa Cruz de la Sierra. Dito po, marami pong, parang Pilipinas din. Meron din silang mga ferya kung saan sa atin may tinatawag na divisoria. Meron sa kanila. Tapos yung mga tao dito, Spanish po yung language nila, Latin Spanish. Tapos magagalang din po silang lahat.
Kasi pag nakikita kayo, nagkakasalubong, bumabati po sila ng magandang umaga, o hola, o hi, buenas tardes, buenas noches, buenas dias, ganun po. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? No sé, kuya, ¿qué pasó? Largamente hablando. Kala ko nakakaintindi ako. Yun lang mga alam ko na mga Espanyol eh. Dito sa amin dito, marami rin kaming mga empleyado na mga Mexicans. Hispanic kung tawagin ko riyan. Kasi halo-halo. Merong Salvadoran, merong from Mexico, merong from Guatemala, pero walang mga taga-Bolivia rito. Pero dito siguro sa mga paligid-ligid na riyan. At any rate, dyan sa Santa Cruz, ay maraming mga magagandang tanawin dyan na pinapasyalan ng mga turista. Kilala ang Santa Cruz. Ano ang mga magagandang tanawin dyan? Nariyan yata yung parang malaking krus, something, na pinapasyalan ng mga debutan, mga kuhan? Nariyan ba yun? Yung malaking krus po, kuya, nandun po yata siya sa part ng hindi ko masyado kasi hindi pa ako nakapasyal, pero dyan sa Bolivia, right? Dito po sa Bolivia, marami po siyang mga estatuang Christ statue po, pero sa ibang state po, sa ibang departamento, gaya ng Cochabamba tsaka Oruro. Tapos ang kailangan mong sumakay ng cable wire para makapunta doon. Dito po sa Santa Cruz, madalas po yung mga hotel dito, Eco Hotel. Meron po silang tinatawag na Guimbi, kung saan tinatawag na ring mariposario, yung mariposa-sized butterfly. Meron po sila nun. Kumusta? Dahil meron akong napanood na movie na maganda yung mga karsada nila, parang sigsag papuntang Baguio. Saan parte yan? Diyan ba sa Santa Cruz yun? Yung may sigsag diyan? Ay, hindi po. Kasi nakapunta na akong Oruro. Yung Oruro po, kadalasan po doon, yun po ginaganap yung carnival. Yung carnival po yung sumasayaw. Yeah. Parang gano'n din po sa atin, parang sinulog. Doon, parang may sigsag din po yun. So, yun yung nakikita ko sa movie kung gano'n. At any rate, magtungo tayo sa simula. Sisimulan ko ito sa taga saan ka sa ating bansang Pilipinas? Ako po, kuya, ipinanganak po ako doon sa Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Kasi yung tatay ko doon natatabaw sa Pico. Tapos lumipat po kami sa Surigao. Surigao del Norte. Doon tinatawag na Tabuk, yun sa may isla. Tapos, doon na po ako kasi noon sa Surigao City po, nagkaroon po ako ng employer doon. Isa po akong working student. Tapos, may bahay po sila sa Cagayan de Oro City. Dinala nila ako doon. Doon ako nakapagtapos ng college. Doon ako nakatira sa kanila. Kahit umuwi ako pa Pilipinas, doon ako tumitira, doon ako tumira sa kanila. Pero buhay pa ang mga parents mo? Buhay pa ang mga parents? Wala na pa akong mama. She was passed away 10 years ago. Tapos, meron pa akong tatay tsaka mga kapatid. Nandun po sila sa Manila. Nasa Manila na. Pero ikaw ay doon umuwi sa Cagayan de Oro kapag ikay umuwi ng Pilipinas? Opo. Doon pa ako sa Cagayan de Oro sa dati ko pong employer. Na nagpaaral na sa'yo? Bali. Nanggaling na doon sa ang iyong naging bahagdan at nagbigay ng tulong sa iyong pag-aaral. Ano ang natapos mo sa kolehiyo? Ano natapos mo sa kolehiyo, Iha? Graduate po ako ng Hotel and Restaurant Management 2 years sa Philippine Women's University Cagayan de Oro City Branch. Ngayon, doon sa Pilipinas ba ay
na i-apply mo yung hotel and restaurant management na kursong nakuha mo? Opo, nakapagtrabaho po ako doon sa Hotel Ramon. Hindi naman po siya gaano kalaking hotel. Mga 2-star lang po siya. For 7 months lang po kasi kontrata lang po kasi. Tapos, pagkatapos no, nag-apply ako uli ng ibang hotel sa Maxandria. Pero dumating nga itong opportunity na makapag-abroad. Kaya hindi ko na itinuloy. Tanggap na ako pero hindi ko na itinuloy kasi mas okay na siguro dito abroad. Ano ang iyong trabaho diyan sa Bolivia? Dito po, ang main trabaho ko po dito, ako po ay cook. Nagluluto po ako. Sa Tapos, family or sa company? Sa isang family po dito. Mhm. Yung amo ko pong Bolivianos. Huwag mong sasabihin amo, employer. Pinapalitan ko na the word amo. Pala, employer pala ko Pinapalitan ko na the word amo dahil pinabababa nila ang ating kategorya na mga OFWs. Lagi nating isagot sa kanila kung may nagtatanong. Saan ka nagtatrabaho? Employer ako ni Mr. So-and-so. Ganon. Dahil mawiwi ka natin employer dahil mayroon kayong pinirmahang kontrata. Hindi katulad nung kung ikaw ay masasabi nating katulong, walang kontrata yan. Basta na lang sige na lang, mananggaling sa bulsa ng kung sino-sino. Kaya gusto kong iangat ang kalagayan natin mga OFW na huwag nating sasabihin amo or tayo'y katulong. Sa halip, ang sasabihin natin ay employer at tayo ay empleyado nila. Yan! Para sa ganun ay buwan. Oh, yeah. Oo. Yan ang aking hangarin kung bakit. Isa-isa ko kayong ini-interview, kinakausap sa Himpapo, para sa ganun ay makilala kayo ng buong mundo na hindi yung katulad iniisip nila na kapag ka OFW ay mababang klase. No! Kita ninyo, graduate ng college, mga Kapilipino. At saka lahat, halos, ng mga na-interview ko rito ay graduate ng high school, 2 years sa college, graduate, degree holder, abogado pa nga iba, yung mga ibang nurses. Mga Kapilipino, kaming mga OFW ay hindi katulad ng iniisip. Mamaya kinulam ko kayo, kita nyo. Okay, ngayon, paano ka napunta diyan? Ikaw ba ay gumamit ng agency sa Pilipinas? Ikaw ba ay inirekomenda ng somebody else? Or paano mo natuntunan ang iyong trabaho diyan sa Bolivia? Ganito po yun. Habang nagtatrabaho po ko dun sa Pinas, may kaibigan po akong nagtatrabaho sa Singapore. Tapos, yung employer niya pong lalaki, ay boss niya po yung employer ko ngayon. Tapos, sabi ng, nagtatanong po yung kaibigan ko kung gusto ko raw mag-abroad, papuntang Africa. Sa Dar es Salaam, Tanzania, East Africa po. Kasi doon po na-assign yung employer ko at meron po siyang anak na 4 years old. Bago pa po sila doon na-assign, kaya kailangan ng may magbabantay ko sa kanya, may mag-a-assist. So, kinakailangan daw may konting alam sa Spanish. Ano naman, mayroon naman kasi akong foreign language na Spanish pero hindi pa ako masyado marunong. Kunti lang alam ko. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko na pumunta doon. Sabi ko, oo naman. Hindi ko man lang tinanong kung magkano sahod. Basta go lang ako ng go. Tapos, in-interview ako ng employer ng kaibigan ko. Tinawagan po ako. Yun niya, kung may passport na ako, kung gusto ko pumunta sa Africa, sabi ko, oo. After 1 week po, nag-send po siya ng ticket through email. Tapos, sinendan po ako ng invitation po, papuntang Hong Kong. Bali, tourist po, palabas ko ng Pilipinas. And then, meron po ako mga connecting flight going to Dar es Salaam, Tanzania po. Doon ko po na-meet yung employer ko ngayon. Tapos, after po ng 2 years doon, sa Dar es Salaam, Tanzania,
tapos na po yung contract niya, kaya sinabihan niyo pa ako kung gusto kong pumunta dito, sumama sa kanila sa Bolivia, dito po. Pumayag po ako para na rin po makapasyal, para rin po malaman o makapunta ng ibang bansa. Single pa naman ako, wala pa naman akong anak, so okay lang po. Kaya dito na ako. 2 years na po ako dito. 2 years Bali, ka na 4 years yun po. Bali, 4 years na po ako sa employer ko. Wala kang balak na lumangoy dyan sa dagat at malapit na kasi langoy papunta rin sa Amerika. Kuya, wala pong dagat po dito, kuya, sa Bolivia. Ganun ba? Bumili ka ng bisikleta at salubungin kita. Ano na, kuya, baka may lana ka dyan. Pwede tayong lumipad. Nagagalak ako dahil natutuntunan ko kung paano ninyo nakikita ang opportunity para lumabas ng bansang Pilipinas. Sapagkat sa ating bansang Pilipinas, katulad nga na aking sinasabi, not unless itong mga politicians natin ay mag-concentrate ng pagpapaunlad ng ating industriya, wala tayong mapapapasukan dyan. Marami kasi ang mga pangako nila na kung ano-ano ang gagawin, kung ano-ano. Pero nakita ko, wala silang ginagawang batas. Walang maigting na ginagawa ng mga lawmakers natin. Sino mga lawmakers natin? Senador, kongresista, congressman. Yan ang mga dapat gumawa ng batas na mapaigting at mapaunlad ng ating bansang Pilipinas. Samantala, yun ang mga presidente natin ay gumawa ng karapat-dapat na makakuha ng malalaking mga puhunan para sa ganun makagawa tayo ng malaking industriya sa ating bansang Pilipinas para ikaw, ako, ay makauwi sa Pilipinas at doon tayo magtrabaho. Iba? Oo nga po. Nauubos na tayo eh. Nawawala na. Isipin mo, 13 million ang ating mga ka-OFW na narito na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, gusto ko malaman sa iyo na kung ano ang naging sanhi para ikaw ay naging aktibo dito sa Facebook. Actually po, 2009 ako naging member ng Facebook, pero hindi pa po ako, hindi ko ginagamit. Kasi sabi na Facebook. Yung ginagamit ko po dati, Friendster. Doon lahat yung mga friends ko. Nung pumunta na po ako doon sa Africa nga, sa Tanzania, may ka-Friendster ako, sabi niya, sige, pag-Facebook ka na kasi marami tayong mga kaibigan, mga kabatsmate doon, nandun. Kaya hindi muna ako masyado. Hanggang sa dito na po ako kasi wala akong makausap. Tapos mga tao dito, di ko naman makausap kasi Spanish. Dati hindi naman kasi ako marunong noon mag-Spanish. Kaya internet po yung pinagdidiskitan ko. Kaya doon, naging aktibo na ako sa Facebook. Nakikita ko na yung mga friends ko, nakakausap ko. Parang yung homesick ko, parang doon ko na lang, dito ko na lang sa Facebook. Kinakausap yung mga friends, yung mga family ko. Nakikita ko yung mga classmates ko dati. Yung pampawala ng homesick po, yung Facebook. Nakakatulong po talaga as in. Anong mga grupo ang inyong kinabibilangan at ikaw ay aktibo sa grupong yan? Mga grupo po sa Facebook? Ito lang po yata, kuya. Ito lang po yata ang hula hookers. Bago lang po ako dito kasi siguro nag-umpisa ako sa 32 question mo po, kuya. Oh, nakita ko lang po kasi kay Admin Cheng. Ka-friend kami, ka-FB friend po kami. Nakita ko lang, nag-post siya. Naano ako, parang na-curious ko lang. Ang ganda yata ng hula-hula nito, parang nakaka-nosebleed talagang mag-iisip ka. Kaya na-curious ako, kinlik ko, akala ko page. Hindi pala ako makapasok. Kaya ginoin ko na sarili ko doon. Yun lang po yata, kuya, kasi hindi ako masyado yung mga group, tsaka yung mga page. Pinipili ko po yung nilalike kong page, yung talagang magandang page na meron kang matutunan, tsaka informative. Yun pong pinipili ko.
Ayaw mo yung mga iyakan kayo doon. Ayaw ko nang iyakan. Mas nakaka-depress nga naman. Nakaka-depress nga naman. Maiiyak ako dito. Kaya naman nag-isip ang inyong lingkod. Para sa ganun ay kaya nakita mo ang aking mga jokes dito ay puro bagong klase. Dinesign ko talaga ito sa pang Facebook. At inirelate ko, coordinated ito sa aking internet television station. Para sa ganun ay lalo kong maipadama ang inyong pagpapaligaya sa inyong mga sarili. Sapagkat yung mga katuwaan natin doon sa Facebook, doon sa Hula Hoop, ay tinatranslate ko rito sa ating internet TV para sa ganon ay malaman ng buong mundo na aktual tayong naghahalakakan, hindi tayo nag-iiyakan. Dahil pabayaan na natin yung iba. Ako'y nagagalak nga dahil ang daming mga klase ng pages sa mga group. Kaya pabayaan na natin yung mga nagpa-follow up sa mga nire-rape, nagpa-follow up ng mga walang makain, nagpa-follow up ng mga walang mapamasahe, nagpa-follow up ng walang maibigan, naglalove affair sa Facebook, naghahanap ng ka-ehem. So, nagagalak ako dahil maraming klase ang mga grupo. So, kung halimbawa man na bakit sasabihin nila, Kuya Manny, bakit wala kayong mga sulat na babasahin mo na pabayaan na natin doon sa iba. Tayo naman ay para dito sa mga halakakan. Puro mga tawa ng bungis-ngisan. Para sa ganun makakalimutan natin yung, lalo-lalo na yung, ikaw ba may boyfriend na? Ba't ba ako napunta roon sa tanong na yun? Bakit biglang nag-switch doon kayo? Meron po, Kuya. Ayun! Ayun! alam mo yung mga nakakausap ko dito, natutuwa ako dahil naibubulalas nila yung kanilang katapatan doon sa kanilang kaehem. Dahil yung mga iba, tinatanggap nila na, katulad nga na interview ko, si Beb Bulanio, nagtapat dito na siya ay may inibig ng totoo na hindi pa niya nakikita sa Facebook lang. O, isipin mo yon. Samantalang yung isa naman, tinanggap niya na siya ay tomboy, umibig sa babae. So, at least, dito ay na pag-aalaman natin ang katotohanan. Lalo-lalo na sa iyo. Inspirado ka rin dahil sa meron ka na palang ka-ehem. O, edi, kay ganda, di ba? Sa Facebook mo ba nakita or dati ng boyfriend mo ito? Ito, si Calpito talagang pakialamero eh. Actually, Kuya, ano ko siya, grade school classmate ko siya. Mm-hmm. Tapos, long time ago na, how many years, how many decades na siguro? Siguro, mga 15 years na hindi kami nagkikita since nag-graduate kami ng elementary. Aha. Tapos, dito nga, active nga ako sa Facebook. Marami ako mga classmate na classmate din niya. Mm-hmm. Ayun, nakita niya ako. Nakita kami dito sa Facebook. Pero actually, hindi pa kami nagkita ng pangalawang beses. Uwi kami ng Pilipinas. Doon na, magkikita kami. Pero kakilala ko siya. Ka-grade school classmate ko siya. Okay. Dito kami nagkita ulit. Talaga ito si Facebook, talaga dami nagagawang kababalaghan ito eh. Si Facebook, yeah. Ikaw ba ay, dahil marami tayong mga babalitaan, mga ka-OFW natin, babalitaan na nagtatrabaho abroad, na hindi kumpleto ang sweldo, nagrereklamo yung amo, tapos ay minamaltrato. Na-experience mo ba ito sa iyong karanasan bilang OFW? Ay naku po, hindi po Kuya, hindi po. Mabait po ang employer ko. Mabait po sila. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi marami nga akong nababasa, nababalitaan, napapanood. Parang sakit-sakit, parang napaka-horrible. Mm-hmm. Horrible po. At dito po, tinuturing nila po akong isang pamilya, member ng family. Mm-hmm. Yun po, sinasabi ng boss sa akin, sabi ng employer sa akin. Kaya napapasalamat pa po ni God, of course. Yun po. Kumusta naman yung pinirmahan mong kontrata na ganito ang tatanggapin mong sweldo? Yan din ba ang naging katuparan ng iyong amo na ibinibigay sa iyo? Opo.
Pero actually po, wala naman po meron kaming kontrata, pero hindi naman po talaga meron kaming parang kontrata kasi open contract po ako. Pwede po akong, wala pong problema kasi employer ko, kuya. Pwede pa akong magtagal dito o kung gusto ko nang umuwi. Nasa akin po yung desisyon. Hindi po talaga. Pero po yung sahod ko po, yun po, kung ano po yung nakalagay doon, may contact din kami. Kung ano nakalagay doon, yun na yun. Wala pong problema po sa sahod. Kumusta naman ang inyong pamilya sa Pilipinas? Napag-uusapan ang hinggil sa homesick, lungkot, lalo-lalo na kung umiiral ang pagod. Kumusta naman ang iyong relasyon sa iyong pamilya sa Pilipinas? Okay naman po. Kaso lang, siyempre, yung tatay ko, matanda na. Marami ng mga sakit-sakit. Tapos yung mga kapatid ko, okay naman. Natutuwa lang po ako kasi yung isa kong kapatid kakagraduate lang ng college. Tapos ang homesick po di po masyado, hindi ko po masyado nafi-feel kasi parang nasanay na po kasi akong magtrabaho since I was 17 years old. Nagtatrabaho na po ako sa ibang lugar. Parang nasanay na po ako. Pero may time rin na homesick pa ako sa mga kapatid ko. Kasi, watak-watak kasi kami, kuya. Watak-watak. Yung iba nasa Surigao del Sur, iba nasa Manila, iba nasa ibang lugar. Ako dito. Ilan kayong magkakapatid at pang-ilan ka? 7 po kami. Tapos yung isa, yung sunod sa akin, she passed away. Tagal na, 13 years ago, maybe. Tapos ako po yung pangalawa. Yung panganay po, lalaki. Isang lalaki lang po. Tapos 7 yung babae. 6 po yung babae. Isang lalaki. Nabanggit mo na hindi gaano sa iyo ang homesick. Medyo bahagya lamang. Kumusta naman ang lovesick? Kalpito, ano ba yun? Anong question yun? Natatawa ako, kuya. Ay, hindi naman po, siyempre, kuya, siyempre, namimiss mo rin yung, mi amor mo. Pero once a week po, kuya, once a week. Kasi nasa Middle East po siya, nasa Doha, Qatar po siya. Every Friday, nag-Skype po kami. First day po dito, doon po Friday, so off po niya, wala po siyang trabaho, so nag-Skype po kami. Tapos before po siya mag-work, habang nasa bus, pabiyahe papuntang work, nag-chat po kami. O parang everyday, ganun lang po, I will always love you, parang kanta lang yan. Wow! Charing. Siya ba ay membro ng Hula Hoop? Ano po, kuya? Member ng Hula Hoop? Ay, hindi po. Hindi siya membro. Ay, hindi po. Gusto niyo pa ba? Ipapasok ko siya doon. Hindi po siya member ng Hula Hoop. Okay. Pero siya ay aktibo sa Facebook or sa mga grupo, ibig kong sabihin. Dahil siyempre, aktibo siya sa Facebook because of you. Sa kabilang dako naman, aktibo ba sa mga grupo ng mga user ng Facebook or what? Ay, hindi po siya, kuya. Hindi po siya masyado. Yung sa mga sports, mga page ng sports po siya mahilig sa basketball. Wag mo na lang siya turuan. Wag mo na lang siya turuan na kung saan pumunta mga grupo. Baka problema ka lang. Kuya, makahanap pa ng charing doon. Ako, patay sa akin yun. Oo nga. Baka mamaya mag-aral ka pa kukulamin mo. At anyway, nababanggit ko yan sapagkat gusto ko na at least ikaw ay maging panatag ang kalooban, malaman namin ang iyong kalagayan diyan. At ito ay aking panghuling dalawang question. Anong nakikita mo sa sarili mo after 5 years? After 5 years po, siguro may na po. Siyempre may anak na ako. Kakasal na ako sa ko. sa iyong sa aming amor ko. Tapos,
Tapos kuya, hindi naman forever ang pagiging OFW. Siyempre may plano din ako magtayo ng sarili kong negosyo. Kahit maliit lang po. Mahilig po kasi ako magluto kaya doon po ako. Yun po na negosyo ang gusto kong gawin at pasukan. Maganda negosyo yan, yung pagkain. Dahil yan ay cash to cash basis yan. Pero yan ang isa sa pinaka malapit sa puso mo na negosyo. Ibig kong sabihin, hindi mo pwedeng iwanan. Dahil kapag iniwanan mo yung restaurant mo or any karinderya or whatsoever, cash to cash basis yan, madaling magbulsa yan. Kaya kailangan ang puso diyan sa negosyong yan. Pero magandang negosyo yan dahil yan ang tinatawag nilang tubong lugi. Tubong lugaw pala. Hindi, hulahok yun. Hulahok yun sinasabi ko. At ang panghuling question na ito, ikaw ba ay, ito ay pwede mong sagutin or pwede mong hindi sagutin. Ikaw ba ay boboto ngayon? Ito ay pwede mong sagutin or hindi. At hindi ko tatanungin kung sino ang boboto mo or not. Sa halip ay gusto ko lamang malaman sa ating mga ka-OFW kung sa kanilang damdamin ay naroon pa rin ang kanilang pagnanasa na yung kanilang karapatan ay kahit nasa malayong lugar ay gusto na ibahagi sa bansang Pilipinas. Pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Siguro ganito lang sasabihin ko kuya. Hindi ko po alam. Pero last year, andun pa ako sa Africa. Hindi po ako nakaboto. Pero ngayon po, hindi ko po alam. Kumusta nga naman pala yung ating embahada diyan? Yun lang po. Kumusta nga pala dyan sa Bolivia? Kuya, wala po embahada dito, pero consulate meron po. Konsulado, ibig ko sabihin konsulado. Kumusta ang konsulado, relasyon ng mga Pilipino riyan? Okay naman po kuya, kasi may nakilala akong mga Pinay dito. After 1 year na nakatagpo ako ng mga Pinay, pero may asawa na po silang mga Boliviano. Tapos, gusto nga nila, close po yung mga Pinay dito kasi pag i-invite nila yung consulate nga. Invite nila. Tapos, last December, may party po ng mga Pinoy. Tapos, kasama po yung consulate dito. Kaso nga lang po hindi ako nakadalaw kasi sumama po ako sa employer ko, nag-holiday po. Okay. Titingnan ko kung may mga tanong dito sa ating pag-uusap, mula sa mga nanonood sa atin ngayon. Titingnan ko lang kung ano ang mga tanong nila rito. Nasaan yung mga tanong nila rito? Where are we right now? Where are we? Hindi ko makita yung ating lugar dito. At any rate, gusto kong ipaabot mo ang iyong nais na ipaabot sa lahat ng iyong mga kaibigan, mga hindi mo nabanggit kanina, ay nasa sa iyo ang pagkakataon habang hinahanap ko yung mga gustong magtanong sa iyo o mangumusta dyan sa Bolivia. Go ahead. Okay. Babatiin ko po lahat ng mga ko sa Pinas. Sa tatay ko, sa mga kapatid ko, family ko pala. Yung sinasabi kong may kaibigan akong nanonood siyang ngayon, si Willin Dispoy. At isa sa mga close friend ko dito sa FB World, si Miara Barbosa, nasa Spain po siya. Siyempre po sa aking mi amor na si Renato Piral dyan sa Doha, Qatar. At sa aming kapitbahay, kapitbahay po namin, may bisina, si Liama, Senyora Cecily, Ola, at lahat po ng mga Pilipino, mga OFW, a pleasant good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Sa lahat ng 72 countries po, online po ngayon at nanonood, mga televiewers, keep safe po at magandang araw sa inyong lahat.
ano pa nga ba? Yun nga po yung dati kong employer na sina Letty and Waldo Cuartero, tsaka sa anak niya si Ralph Cuartero, tsaka sa may bahay niya si Rogie. Nasa New York po sila ngayon. Baka bumarinig nila ako. Mapanood rin nila ako. At dito na rin po, lahat ng mga kaibigan ko dito, mis amigas aquí at Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Buenas noches a todos y gracias. Ang mga nanonood ngayon sa iyo ay ang mga narito, babasahin ko. Si Malilibeth Solidom Salido Pontoy Siscar. Nalin Soto Araneta. Ito yung mga kahulahok mo. Lynn Marquez, Mika Gomez, Irene Pergis Fidelino, Jerosil Estrope, Evelyn Ampalaya, Beverly Ibana Bonete, Emelita Balasabas Sempron, Wing de la Cruz, Jim Claude Milia, Sweetie Cheng Mieli, Hart Asitero, Beb Bulanio, Juby Ramirez Saculies, Lensky, Josephine Cayabyab Garlando Malines, Gisette Sumatra Ramirez, Edna M. Dezena, Anisa Jabelona Bangko, dami mong tagahanga, Jen Amante, Prince Regalario Bristol, Sweet J. Corayag, and Jenny Capino. Yan ang mga nanonood ngayon sa iyo na mga kahulahok mo. Okay, so ako'y nagagalak dahil sa iyong binigay ng mga impormasyon at nakatas naming balita hinggil sa Bolivia at sa iyong kalagayan ngayon na kaipala ay nasa mabuti, lalo-lalo ng iyong employer. At ikaw ay hindi gano'n na homesick, hindi gano'n nalalapsik, bahagyang siguro pagod, lungkot at hirap ang iyong dinaranas din dyan, nararamdaman namin ng mga ka-OFW natin katulad mo. So, mula sa Bolivia, mga ka-Pilipino ang inyong lingkod, nakipag-usap direktamente kay Jim Perals. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa, Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan ng utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyo lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.